Tahimik kaming pareho ni Greg noong makarating kami sa bahay. Hindi ko alam kung bakit parang galit ito sa akin. Ano naman kayang nagawa ko dito? Napanguso pa ako noong makita ko itong dumiretso ng lakad papunta sa kwarto nito. Nakaramdam ako ng inis, dahil hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. Nagdadabog na lang na pumunta ako sa aking kwarto para magbihis. Agad din akong humiga sa aking kama pagkatapos, at pilit na ipinikit ang mga mata para makatulog. Nagising ako sa pamilyar na amoy ng higaan. Lihim akong napangiti, at napahigpit ang yakap ko sa unan para amuyin iyon. Amoy Greg. Sa tingin ko ay nag-sleepwalking na naman ako, kaya dito ako napadpad sa kwarto ni Greg. Madalas ay ganito ang nangyayari sa akin kapag hindi ko ito katabi sa pagtulog. Hindi ko alam kung bakit pero siguro dahil komportable ako kapag nasa tabi ko ito. Ang landi ko kapag tulog. Napatawa ako ng mahina dahil sa naisip. Mom, I'm very sorry for not telling you. Narinig kong boses ni Greg na nagpakunot sa aking noo. Lihim akong bumaling sa kinaroroonan nito. Nakatalikod ito ngayon sa may bintana, habang may kausap sa cellphone nito. Nanatili lang akong nakatitig dito, habang ito naman ay napapabuntong hininga. Sa paraan ng paghinga nito, ay alam ko na hindi maganda ang daloy ng pag-uusap nito at ng mommy nito. Hindi ko pa nakikita ang mommy ni Greg, kaya hindi ko rin alam kung ano ba ang ugali ng mother-in-law ko. Kinabahan ako bigla dahil pakiramdam ko ay masungit ang mommy ni Greg. Yes, my wife is too young for me, but she's good and kind mom. Wika pa ni Greg, na ikinangiti ko bigla. Naramdaman ko rin ang pamumulan ng aking pisngi. Nakangiti na pinagbutihan ko pa ang pakikinig sa pag-uusap ng mga ito. Napakunot noo ako noong matagal kong hindi narinig ang boses ni Greg. Naisip ko na baka madaming sinasabi sa kabilang linya ang mommy nito, kaya pinili ko na lang ang kumalma at ngumiti. Nabasag lang ang katahimikan na bumabalot sa silid, noong marahas na bumantong hininga si Greg. Divorce. Mom, okay, I'll think about it mom. Stop worrying okay. Narinig ko pang sabi nito sa kausap, na mabilis na nagpawala sa aking ngiti. Pakiramdam ko ay para akong gulay, na bigla na lang nalanta dahil sa narinig. Divorce. Iniisip ba nito na makipaghiwalay sa akin? Liwan ba ako ni Greg? Hindi ko naiwasan na itanong sa aking sarili. Kane suddenly came up to me. Naramdaman ko bigla ang panunubag ng aking mata. Calm down Mira. I'll see you soon mom. Okay, I got you. I'll pick up Hanky for your sake mom. Don't worry, I'll take good care of her. Mom, stop teasing her to me, wika pa ni Greg, habang mahinang tumatawa. Nawalan bigla ako ng gana, kaya inalis ko na lang ang tingin ko dito. Nagtalukbong na lang din ako ng kumot, para takpan ang mata ko na hindi ko mapigilan sa pagluha. Ano bang nangyayari sa akin? Sino naman si Hanky? Nakatunganga lang ako ngayon, habang nakatingin sa unahan ng classroom, kung saan naroon ang statistics teacher namin, na abala sa pagbibigay ng examples for mean, median, and mode. Wala akong maintindihan sa mga oras na iyon, dahil okupado ang isip ko ng mga narinig ko kagabi sa pagitan ni Greg at mom nito. Hindi ko alam kung nasaan ngayon si Greg, dahil hindi ko ito nakasabay kanina sa pagpasok, dahil pinili ko na mag-commute na lang kaysa makasabay ito. Ayaw ko kasi muna itong makita, dahil nasasaktan ako sa hindi ko malamang dahilan. Napabuntong hininga ako, liwan ba ako ni Greg sa huli? Problem. Pukaw sa akin ng isang boses na ikinatingin ko dito. Nakangiting mukha ni Yemen ang sumalubong sa akin. Bale wala namang sinalubong ko ang tingin nito, bago muling bumalik ang atensyon sa unahan. Wala akong ganang makipag-usap dito. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa, pero binaliwala ko lang iyon. Napakunot noo ako nung may ipinatong itong chocolate sa ibaba ng desk ko. Napatingin ako dito, pero nasa unahan na ang atensyon nito. Chocolate to lessen your bad mood Mira, wika pa nito na hindi naman tumitingin sa akin. Bahagya pa akong natigilan dahil sa itinawag nito sa akin. Hindi kasi ako sanay na tinatawag ako nito sa first name dahil madalas ay Miss Beltran ang binabanggit nito. Bigla itong tumingin sa akin, kaya hindi ko na nagawang alisin pa ang tingin ko dito.
Naramdaman ko pa ang pamumula ng aking pisngi noong bigla itong ngumiti. Pilit akong ngumiti dito bago kumuha ng isang piraso noong chocolate, at mabilis iyong kinain. Humarap na ako muli sa unahan, habang hindi mapigilan ang paglawak ng aking ngiti noong manuot ang matamis na chocolate sa aking bibig. Yummy, wala sa sarili na sambit ko, dahilan para matawa ng mahina si Yemen. You are so cute, wika pa nito pero hindi ko na lang iyon pinansin, dahil alam ko naman sa sarili ko na tama ito. Lalo akong napangiti, pasimple ulit akong kumuha noong chocolate, at mabilis na kinain iyon. I really love sweets. Pagkatapos ng maghapon naming klase, ay lumapit naman sa akin si Maxon. Hindi ko alam kung saan na pumunta si Yemen, dahil mabilis itong umalis sa tabi ko at lumabas ng classroom noong matapos ang klase. Nakakainis yung Yemen na yun, nakasimangot na bungad sa akin ni Maxon, noong makalapit ito sa akin. Umupo pa ito sa inupuan kanina ni Yemen sa tabi ko. Natatawa na napatingin naman ako dito. Ngayon ay nag-aayos ako ng aking gamit, at hinihintay na maubos ang tao sa classroom bago lumabas. Ayaw ko kasing makipagsiksikan sa mga kaklase ko. Bakit naman? Ano ba ginawa sa'yo ng lalaking yun? Tumingin ito sa akin na kunot ang noo, dahilan para matawa na naman ako ng mahina. Nakakainis. Ako dapat ang katabi mo, at hindi ang Yvette na iyon kanina. Kung hindi lang ako inunahan ng makong na iyon, halata sa boses nito na sobrang naiinis talaga ito. Napailing-iling na lang ako. Wala kasi kaming seating arrangement, kaya kahit saan ay pwede kaming umupo. Hayaan mo na. Unahan mo na lang siya sa susunod, pagpapagaan ko ng loob nito. Bamantong hininga naman ito. Talaga lang. Ayoko na makatabi yung Yvette na iyon eh. Parang tanga na panay banggit kay Sir De Leon, wika pa nito na ikinawala bigla ng ngiti ko. Napatingin bigla sa akin si Maxon, at para bang bigla itong nakonsensya. Sorry Mira, don't worry, dahil mas bagay naman kayo. Hindi ka pa ba uuwi Maxon? Putol ko sa mga sinasabi nito na pinanlakihan pa ito ng mata, at may pilit ng ngiti. Alam ko kasi naaasarin na naman ako nito kay Greg. Kahit magkaibigan na kami nito, ay ayaw ko pa rin malaman nito ang tunay naming relasyon ni Sir De Leon. Hindi pa siguro ngayon, pero alam kong sasabihin ko rin iyon dito. Natawa naman bigla si Maxon bago tumayo. Sige, una na ako sa iyo ha. Bonding tayo next time best friend, sabi pa nito, bago naglakad palabas ng classroom habang kamakaway. Natawa na lang ako ng mahina, bago kumaway dito. Nang mawala na sa paningin ko si Maxon, ay naglakad na rin ako palabas ng classroom. Siguro naman ay wala ng tao sa basement, kung saan ko hihintayin si Greg. Sasabay na ako dito pag-uwi, dahil wala rin naman mangyayari kung iiwasan ko pa ito. Pagkarating ko sa basement, ay sobrang tahimik na roon, kaya sinimulan ko na ang paglalakad ng mabilis. Napatigil lang ako at napakunot noo, noong mapansin ko si Greg na nakasunod ang tingin kay Yvette, na ngayon ay pasakay na ng kotse nito. Napatingin pa ako sa hawak ni Greg na chocolate, na sa palagay ko ay galing kay Yvette. Malalaki ang hakbang na lumapit ako kay Greg, at mabilis na inagaw mula rito yung chocolate para itapon iyon sa basurahan na naroon. Sobrang naiinis ako ngayon. What are you doing Mira? Galit na tanong sa akin ni Greg na sa mga oras na iyon, ay halatang nagulat sa ginawa ko. Hindi ko pinansin ang galit nito. Uwi na tayo. Gusto ko. Naputol ang sinasabi ko at ang paglalakad papunta sa kotse ni Greg noong pigilan ako nito sa braso. Bakit? Hindi kita may sasabay sa pag-uwi Mira. May pupuntahan pa ako, sabi nito na ikinakunot noo ko. Saan naman kaya ito pupunta? Sasama ako sayo. No, you go home and take your rest. Tumawag na rin ako ng taxi na maghahatid sayo sa bahay, wika nito na ikinamaang ko. Don't be hard-headed Mira. I have to go. Hintayin mo na lang dito yung taxi, parating na rin iyon, sabi pa nito bago ito sumakay ng kotse nito. Halata sa ikanikilos nito na nagmamadali ito. Napanguso na lang ako, habang sinusundan ng tingin ang papalayo nitong kotse. Nagpakawala ako ng malalim na hininga pagkatapos. No duty. Teragimik tayo Miss Beltran. Pukaw sa akin ng isang boses, na alam ko namang si Yemen.
Hindi ko ito pinansin, dahil naiinis pa rin ako sa pang-iiwan sa akin ni Greg. Ayoko. Okay, hindi naman kita pipilitin. Bale walang wika nito, bago umupo sa naroong bench. Katahimikan ang sunod na namayani sa paligid. Wala pa ba itong balak umuwi? Bakit ang tagal nung taxi? You know what? May chismis ako sa'yo, basag ni Yemen sa katahimikan. Hindi ko alam kung may inis o matatawa ako sa sinabi nito. Chismis talaga. Chismoso, natatawa na nasabi ko na lang dito. Narinig ko rin ang mahina nitong pagtawa. Gusto mo ba malaman kung ano yung chismis? Tanong pa nito dahilan para lihim akong mapairap. Baliw. Stop pretending, Mira. Alam ko naman na curious ka rin wika pa nito habang natatawa. Sinaman ko naman ito ng tingin na ikinatawa lang nitong lalo. Sabihin mo na lang kasi, I got you. Pang-aasar pa nito. Inirapan ko na lang ito, bago iniiwas ang tingin dito. Kakainis. Susunduan ngayon ni Uncle yung asawa niya. Yun lang naman ang chismis ko, wika nito bigla habang tumatawa. Natigilan naman ako bigla. Asawa. Ako kaya ang asawa. Oo si Hanky, sagot nito na pinagmasdan pang mabuti ang mukha ko. Hanky. Pakiramdam ko ay bigla na lang nanikip ang dibdib ko. Kaya ba iniwan ako ngayon ni Greg dito, para sunduin ang Hanky na iyon? Siya na kaya iyong tinutukoy ng mom ni Greg? Ano bang relasyon ng Hanky na iyon sa asawa ko? Do you have any problem? Bakit bigla ka na lang natahimik dyan, Mira? Are you alright? Pukaw sa akin ni Yemen habang nakakunot ang noo. Pilit akong ngumiti dito, kahit ang pakiramdam ko ay maluluha ako. Ano bang nangyayari sa akin? Ayos lang ako. Tara, gimak tayo, wala sa sarili na wika ko dito. Pinagmasdan akong mabuti ni Yemen. Iniiwas ko naman ang tingin ko dito, at nagsimula ng maglakad palayo. Naramdaman ko naman ang pagsunod nito sa akin. Greg POV. Binigyan ko ng isang masamang tingin ang pamangkin ko na si Yemen, na ngayon ay nakasalampak sa sofa. Napapangiwi pa ako, habang pinagmamasdan ang itsura nito ngayon na gulo ang buhok at damit. Naaamoy ko pa dito ang ininom nitong alak. Isa pa, tagay pa tayo. Cheers! Napabuntong hininga ako noong marinig ko ang boses ni Mira. Masama ang tingin na bumaling ako sa direksyon nito. Napansin ko nagising na ito, at nagsisimula ng tumayo mula sa pagkakasalampak nito sa single sofa. Napakunot noo ako noong ngumisi ito sa akin, at hinubad ang suot na sapatos upang tanggalin iyon. Mira, suwi ko dito habang ito naman ay baliwalang lumapit kay Yemen, para ibigay sa pamangkin ko ang hinubad nitong sapatos. It's your turn, Yemen boy. Cheers! Wika pa ni Mira bago itinaas ang mga kamay, na para bang tuwang-tuwa ito. Samandal pa ito sa balikat ng pamangkin ko. Nagpamaywang na lang ako, habang pinagmamasdan ang mga ito. Hindi ko rin maiwasan na hindi mapabuntong hininga. Cheers! Sigaw din ng pamangkin ko, bago niyakap ang sapatos na ibinigay dito ni Mira. Crazy! Nakahinga ako ng maluwag noong mapansin ko na parehas ng kalmado ang dalawa, at pareho nang nakapikit. Mukhang tulog na ang mga ito. Umupo ako sa naroong single sofa, para pakalmihan ang aking sarili. Tiningnan ko ng masama si Mira, na ngayon ay nakapikit, pasaway. Is she really your wife, Greg? Such a mess. Bungad ni Hanky na kagagaling lang sa kusina. May dala na ito ngayong planggana na may lamang maligamgam na tubig. Huminga lang ako ng malalim, bago bumaling dito para kunin dito ang planggana na may tubig. Thanks, pasasalamat ko dito, para sa planggana ng tubig. Ngumiti naman ito sa akin ng matamis. Hanky is a very beautiful lady with soft and white skin, pointed nose, natural red lips, and long-legged legs. She indeed a goddess of beauty. Napansin ko ang paglawak ng ngiti ni Hanky, noong mapansin nito na nakatitig ako dito. Kumapit ito sa braso ko na para bang naglalambing. Do you find me beautiful, Greg? Beautiful than your wife? Tanong nito sa malambing na boses. Nagawa pa nitong isandal ang ulo sa balikat ko. Tumikim muna ako, bago ko inalis ang pagkakahawak nito sa akin. My wife is more beautiful. Bale walang sagot ko dito, bago ipinatong ang planggana ng tubig sa maliit na lamesa na naroon sa gitna. Lumapit ako sa kinaroroonan ng pamangkin ko, para alalayan ito sa pagtayo, para dalhin ito sa guest room. Beautiful.
But she like a mess. Sarkastiko na wika pa ni Hanky, pero hindi ko na lang ito pinansin. Nang may hatid ko si Yemen sa guest room, ay agad akong bumalik sa sala para puntahan naman si Mira. Napakunot noo ako ng mabutan ko na nagpupumigla si Hanky mula sa pagkakayakap dito ni Mira. Get lost. Bitiwan mo ako. Sigaw pa ni Hanky na halata sa boses na naiinis na ito, kainis ka. Reaksyon pa nito noong lalong humigpit ang yakap dito ni Mira. Kesh, narinig ko namang wika ni Mira, habang nakanguso kay Hanky. Yuck, bitiwan mo nga ako. Ang baho-baho mo. Ew. Napabuntong hininga ako bago mabilis na lumapit kay Mira. Agad ko ring inalis ang pagkakayakap nito, kay Hanky dahilan para sa akin naman ito yamakap ng mahigpit. Lumambitan ito sa leeg ko, habang pinakatitigan ako sa mukha. Ngumisi ito pagkatapos na para bang bigla akong nakilala, Master. Kadiri naman yang asawa mo Greg. Reklamo ni Hanky, pero katulad kanina ay hindi ko na lang din ito pinansin. Alam ko naman kasi na isa na itong problema like Mira. Hanky is also a stubborn and hard-headed. Take your rest Hanky. Ako na bahala dito, sabi ko na lang dito bago itinuon ang buong atensyon kay Mira, na ngayon ay nakanguso na sa akin, this girl. What? Nakakunot ang noo na tanong ko dito. Napalabi naman si Mira, na para bang nagtatampo ito. Kesh, you are drunk Mira, suwi ko dito. Pero lalo lang itong lamabi na anumang oras ay maluluha na. Sumakit bigla ang ulo ko, dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Stop it Mira, pinanlakihan ko pa ito ng mata, dahilan para maglupusay ito sa sahig habang umiiyak. I hate you, parang bata na nagtatampo ito. Napabuga ako ng hangin, you Yemen. It's your fault. Pabayaan mo na nga lang yan Greg. She's so childish, reklamo ni Hanky, na hindi ko napansin na naroon pa rin pala. Lalo namang lumakas ang iyak ni Mira dahil doon. Sabay pa kaming napaosek ni Hanky. I feel irritated. Fine. Tumayo na ako. Napatingala naman sa akin si Mira. Napansin ko ang luha na nasa pisngi nito. Napabuntong hininga ako. Come to me. Hindi nakatiis na wika ko kay Mira, na ngayon ay lumiwanag ang mukha, at binigyan ako ng tingin na para bang nagtatanong, kung tama ba ito nang narinig. Ngumiti ako dito bago ibinuka ang mga braso, para salubungin ang yakap nito. Sumilay bigla ang maganda nitong ngiti. Her smile. Nagulat pa ako noong bigla itong tumayo, para yakapin ako at paulit-ulit na halikan sa labi. I feel my heart beat so fast. Yum, wika pa nito bago ako mabilis na hinalikan sa labi. Isinandal nito ang ulo sa dibdib ko pagkatapos. I heard her snores after a seconds. Napailing-iling na lang ako. Silly girl. Really? You let her kiss you? Hindi makapaniwala na tanong ni Hanky na ikinatingin ko dito. Nakita ko ang inis sa mukha nito. Why not? She's my wife. I can't believe this, wika pa nito bago padabog na umalis. Mira POV. Masakit ang ulo ko pagkagising kinabukasan. Pakiramdam ko ay banibiyak yun sa sobrang sakit. Naalala ko bigla na inakit kong uminom ng alak si Yemen, dahil sa sobrang frustration. Napabuntong hininga ako. Nasa po kong muli ang ulo ko, dahil sa pagkahilo. Ngayon ay nagsisisi na ako na uminom ng alak. Sa tingin ko ay hindi na ako uulit. You are awake? Walang emosyon ng boses na bungad sa akin ni Greg, na ngayon ay nakatayo sa may pintuan ng kwarto nito. Ngayon ko lang napansin na nasa kwarto pala ako nito. Umupo ako sa kama, habang hawak ang aking sentido. Narinig ko naman ang nakakainsultong tawa ni Greg. Headache. When did you learn drinking alcohol Mira? For Pete's sake, you are still a kid. Masungit na sermon nito sa akin. Napanguso ako dahil doon. Ang aga-aga I'm not a kid anymore. Bale walang sagot ko naman dito. Narinig ko ang mahina nitong pag-osek. Hindi naman na talaga ako bata I'm already 18 and married. Really? But you are still kid to me, wika nito na ikinatigil ko. Hindi ko alam kung bakit parang nasaktan ako sa sinabi nito, gayong wala namang masama sa sinabi nito. Bata pa ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi mo ba ako magugustuhan, dahil bata pa ako para sa'yo? Tanong ko dito na ibinulong na lang ang huli, dahil hindi ko alam kung bakit iyon ang nasa isip ko.
Bumantong hininga ito. Yes, walang emosyon na sagot nito. Bumantong hininga lang ako. Katahimikan ang sunod na namayani sa loob ng silid. Don't drink again, Mira. Basag nito sa katahimikan. Tumingin ako dito pero sa huli ay hindi ko napigilan ang aking sarili na mapatitig sa mukha nito. Greg has already matured figure that tells their 10-age gap. He is very handsome with his thick eyebrows, perfect pointed nose, red kissable lips, and tantalizing eyes. I realized how lucky I am for having husband like Greg De Leon. But the question is he going to stay with me? Liwan mo ba ako sa huli, Greg? I really don't know why I'm asking this kind of questions. Pakiramdam ko ay sinasaktan ko ang sarili ko. Hindi ko rin alam kung bakit nasasaktan ako. Nakita ko ang unti-unting pagkunot ng noo ni Greg. Do you have any problem, Mira? Is this the effect of alcohol to you? Tanong nito na halata sa boses na hindi nagustuhan ang tanong ko. Pilit naman akong ngumiti dito bago tumayo sa kama. I feel some awkwardness. Don't mind me. Let's go, wika ko bago lumapit dito. Humawak pa ako sa braso nito, at pilit itong itinutulak palabas ng kwarto nito. Nakatingin pa rin ito sa akin ng masama habang itinutulak ko. I'm still mad with you, Mira. Kung hindi ko pa kayo nadaanan ng magaling kong pamangkin sa kalye, ay hindi ko malalaman kung nasaan ka na. Sermon nito sa akin, habang patuloy ko itong tinutulak palabas ng kwarto. Oo na, Master. Huwag ka na po magalit. I love you, Master, wika ko dito sa malambing na boses na ikinatigil naming pareho. Nagulat ito sa sinabi ko, ganun din naman ako. Nagkatinginan kaming dalawa. Napalunok laway ako bigla. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Nabigla lang naman kasi ako. Gusto ko lang naman sana maglambing dito, para hindi na ito magsermon, pero hindi ko inasahan na iyon ang lalabas sa bibig ko. Ang baliw ko. Ang ibig kong sabihin. I think you should comb your hair first, Mira. Walang emosyon na putol nito sa sinasabi ko, na agad naglakad palayo sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maging reaksyon ko sa ikinilos nito. Napahinga na lang ako ng malalim, bago napahawak sa aking buhok na magulo sa mga oras na iyon.